Guys, voice over lang muna ito. Ginawa ko dahil ang intense ng eksena ni Lusheng. Kapag nagustuhan ninyo, ituloy natin ang mga susunod. Sa gitna ng nakasisilaw na puting liwanag, unti-unting lumino ang figure ni Lusheng. Ang mabigat at nakapandidiring aura ng Dark Side Universe na bumabalot sa buong espasyo ay mabilis na natunaw, na parabang manipis na yelo na inilapit sa naglalagablab na araw. Ang Extreme Yang daw ang kumakatawan sa sukdulan ng liwanag, init, at dalisay na enerhiyang yang sa sansinukob. Samantala, ang mga alien beast ng Dark Side Universe ay nilikha mula sa pinagsama-samang madilim na materya ng hindi mabilang na mundo. Likas na magkasalungat ang dalawang kapangyarihan. Para silang apoy at tubig, liwanag at kadiliman. Hindi sila maaaring manatiling magkasama. Sa lahat ng laws na umiiral sa sansinukob, tila walang mas mabisang pumipigil sa kapangyarihan ng Dark Side Universe kaysa sa Law of Extreme Yang. Noon lamang lubos na napagtanto ni Lusheng ang bagay na iyon. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang tingin habang pinagmamasdan ang puting liwanag na dumadaloy sa kanyang palad. Ang Extreme Yang daw pala ang likas na kaaway ng mga halimaw mula sa Dark Side Universe, mahinahon niyang bulong. At ako, na siyang nakatakdang humarap sa pagsalakay ng Dark Side Universe, ay nagkataong naunawaan ang kapangyarihan ng Supreme Yang Law sa pamamagitan ng Stellar Dao. Sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang biglang umusbong sa puso ni Lusheng. Para bang may isang hindi nakikitang kamay na matagal nang gumagabay sa kanya patungo sa landas na iyon. Tahimik niyang tinitigan ang kanyang palad. Bahagyang kumerba ang kanyang labi habang mahina niyang sinabi, "Marahil, talagang nakalaan sa akin ang maging tagapagligtas na ito." Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, mabilis ding bumalik sa dati ang kanyang kalmadong isipan. Inilibot niya ang kanyang tingin sa buong espasyo. Sa isang madilim na sulok, nakita niya ang dambuhalang General Rank Beast na kanina ay puno ng kayabangan at kalupitan. Ngayon, nakapulupot na lamang ang katawan nito. Ang nilalang na dating napakalaki ay lumiit na parang isang kamao habang nanginginig ng marahas. Sa sandaling tumama rito ang tingin ni Lusheng, lalo pang bumilis ang panginginig nito. Pareho silang nasa level 13. Ngunit walang kahit kititing na tapang ang alien beast na tumingin ng diretsyo sa kanya. Noong level 12 pa lamang si Lusheng, kaya na niyang patayin ang mga general rank beast sa pamamagitan ng 7 Emotions Blade at ng kapangyarihan ng 2 Emotion Laws. Ngayon, opisyal na siyang nakapasok sa level 13. Ang Stellar Dao, na siyang pangunahing landas ng kanyang cultivation, ay tuluyan ang nagbago at umakyat patungo sa Extreme Yang Dao. Kasabay nito, umabot na sa mahigit 367 milyon ang Extreme Yang Immortal Cells sa loob ng kanyang katawan. Ang puwersa ng Extreme Yang ay dumadaloy sa bawat selula, bawat buto, at bawat hibla ng kanyang katawan. Likas nitong sinusupil ang lahat ng nilalang na nagmula sa Dark Side Universe. Kahit ang isang alien beast na kapantay niya sa antas ay halos hindi makayanan ang simpleng presensya niya. Tahimik na tiningnan ni Lusheng ang nanginginig na halimaw. "Ako ang katapusan ng kadiliman," mahinahon niyang sabi. "Ako ang likas mong kaaway." Hindi niya itinaas ang kanyang kamay. Hindi rin siya gumawa ng anumang malinaw na pag-atake. Ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, ang lahat ng Extreme Yang energy sa loob ng espasyong iyon ay sabay-sabay na kumilos. Ang madilim na enerhiya ng Dark Side Universe ay marahas na itinulak palayo. Ang Black Mist ay mabilis na nasunog at naglaho. Samantala, ang General Rank Beast, na siyang pinagmumula ng lahat ng kadilimang iyon, ay unti-unting natunaw sa ilalim ng walang hanggang presyon ng puting liwanag. Nagsimulang maluso ang mga tentacle nito. Sumunod ang baluktot nitong katawan. Ang daan-daang mata nito ay sabay-sabay na nanlaki sa matinding takot, ngunit wala itong lakas upang tumakas o sumigaw. Sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyan itong nawasak. Ang dating dambuhalang Lord of Shadows ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Isang maliit na crystal core lamang ang naiwan sa lugar nito. Nababalot iyon ng malabo at masamang berdeng liwanag. Casual na iniunat ni Lusheng ang kanyang kamay. Mabilis na lumipad ang crystal core patungo sa kanyang palad. Bahagya niyang hinigpitan ang kanyang mga daliri. Crack! Agad na nadurog ang crystal core. Ang lahat ng enerhiyang nasa loob nito ay mabilis na pumasok sa katawan ni Lusheng. Naramdaman niyang patuloy na dumarami ang Extreme Yang Immortal Cell sa loob niya.
Pagkatapos, ikinalat niya ang kanyang spiritual power sa buong espasyo. Hindi nagtagal, nakita niya ang asul na light gate na patungo sa susunod na stage. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Kapag natalo o napatay ang gatekeeper, lilito ang pasukan patungo sa susunod na stage, mahina niyang sabi. Para lamang akong naglalaro at naglilinis ng bawat level. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Interesante, sa isang kisap mata, naglaho ang kanyang katawan mula sa kinatatayuan niya at muling lumitaw sa harapan ng asul na light gate. Tahimik niyang pinagmasdan ang umiikot na lagusan. Walang makikita sa loob nito kundi malalim at misteryosong liwanag. Ngunit hindi siya nag-atubili. Kalmado siyang humakbang papasok. Maganda rin ito, naisip niya. Magagamit ko ang pagkakataong ito upang ayusin at pinuhin ang bago kong combat system matapos kong umakyat sa level 13. Samantala, sa ibang bahagi ng kalawakan, may isang napakalawak na grupo ng mga gusaling nakatayo sa ibabaw ng hindi mabilang na mga bituin. Sa ibabaw ng bawat naglalagablab na bituin ay may nakatayong isang sinauna at maringal na palasyo. Magaganda at napakadetalyado ng mga iyon, ngunit may mabigat at banal na presensyang pumipigil sa sinumang magpakita ng kawalang galang. Dahan-daang umiikot ang mga palasyo sa kalawakan ayon sa kani-kanilang landas. Pinagdurugtong sila ng hindi mabilang na agos ng liwanag, kaya ang buong lugar ay nagmistulang isang paraiso ng mga Diyos. Ito ang Celestial Throne Academy, ang lugar na nagsisilbing tahanan at pagsasanayan ng pinakamahuhusay na henyo sa buong Celestial Serpent Galaxy. Sa gitna ng mga palasyo, napakaraming makapangyarihang figure ang nakatayo sa kawalan. Bawat isa sa kanila ay naglalabas ng aura na kayang yumanig sa isang malawak na bahagi ng kalawakan. Kahit ang pinakamahina sa kanilang hanay ay isang tunay na level 13 martial artist na nakontrol na ang kapangyarihan ng laws. Sa harapan nila ay nakalutang ang napakaraming projection screen. Ipinapakita ng bawat screen ang mga laban ng mga participant na kasalukuyang sumasailalim sa Celestial Throne Selection. Masayang nag-uusap ang mga senior student habang pinapanood ang mga labanan. May ilan na nagtatawanan sa mahihinang participant. May ilan namang humihiyaw sa tuwa kapag may nakakakitang pambihirang talento. Paminsan-minsan, maririnig ang mahinang pangungutya. May mga pagkakataon ding sabay-sabay silang pumapalakpak dahil sa paghanga. Para sa mga tao sa labas ng academy, napakalaking kaganapan ang talent selection. Ngunit para sa mga senior student na matagal nang nakapasok sa Celestial Throne Academy, isa rin itong pagkakataon upang magpahinga at magsaya matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay at walang tigil na pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa isang napakalaking palasyo. Isa siyang makisig na binata na may elegante at mahinahong presensya. Si Chi Yun, ang examiner na nakaharap ni Lu Sheng sa unang stage. Ngunit ibang-iba ang hitsura niya ngayon. Tulala ang kanyang mga mata. Bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. At tila hindi pa rin niya lubos na napoproseso ang nangyari sa loob ng selection space. Isang kakilala niya ang mabilis na lumapit. Malawak ang ngiti ng lalaki habang magiliw siyang tinapik sa balikat. Kumusta? Masaya bang durugan ang mga baguhan? Tumawa ito habang sabik na naghihintay ng sagot. Hindi ba napakasarap sa pakiramdam na makita silang walang kalaban-laban sa harapan mo? Sayang at hindi ako nakapagparehistro bilang gatekeeper. Nasa seclusion kasi ako. Kung hindi, tiyak na nasiyahan din akong pahirapan ang mga bagong dating. Ngunit sa halip na tumawa, dahan-daang umiling si Chi. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi iyon masaya. Bahagya siyang napabuntong hininga. Natalo ako. Biglang nawala ang ngiti ng kausap niya. Ano? Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Seryoso ka ba? Muling napabuntong hininga si Chi. Makikita sa kanyang mukha ang halo ng kahihiyan, pagkabigla, at pagkamangha. Totoo, sagot niya. Hindi lamang ako natalo. Huminto siya sandali. Para bang kailangan muna niyang pilitin ang sarili na tanggapin ang susunod niyang sasabihin. Isang atake lamang ang ginamit niya. Lalong nanlaki ang mga mata ng kanyang kausap. Ngunit hindi pa tapos si Chi. Iyon ang pinakamasamang bahagi, mahina niyang sabi. Hindi ko man lamang malinaw na nakita kung paano niya ginawa ang atake. Ano? Tuluyang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Kilala niya ng gusto ang kakayahan ni Chi. Hindi isang karaniwang level 13 si Chi.
Ipinanganak siya na may immortal constitution at nakontrol na niya ang kapangyarihan ng dalawang magkaibang law. Higit pa roon, ang mastery niya sa isa sa mga law na iyon ay umabot na sa control tier. Napakalayo ng kanyang kakayahan kumpara sa mga ordinaryong level 13 na nasa labas ng Celestial Throne Academy. Karamihan sa mga level 13 ay nananatili lamang sa activation tier ng law mastery. Kahit gaano pa sila katalentado, halos imposible para sa kanila na talunin si Chi. Ngunit ngayon, hindi lamang siya natalo. Isa lamang na galaw ang kinailangan upang tuluyan siyang alisin. Mabilis na naging seryoso ang mukha ng kanyang kausap. Nakaharap mo ba ang isa sa mga halimaw mula sa batch na ito? Bahagyang tumanggaw si Chi. Malamang, kumunat ang kanyang noo habang inaalala ang kalmadong mukha ng binatang nakaharap niya. Pero hindi ko alam kung sino siya. Noong una, inakala kong si Dilius iyon. Pero sinabi niyang hindi. Imposibleng si Dilius iyon. Agad na itinuro ng lalaki ang isang napakalaking projection screen sa kalangitan. Naroon si Dilius. Pinapanood ng halos lahat ang laban niya. Kung ikaw ang naging examiner niya, nakita sana kita sa screen. Doon lamang napansin ni Chi ang dambuhalang projection. Sa loob nito, makikita ang isang binatang may patayong ikatlong mata sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nakapalibot sa katawan nito ang nagngangalit na kulog at unos. Malamig at mapang-api ang kanyang presensya. Si Dilius iyon. Sa sandaling iyon, nakikipaglaban siya sa isang general rank beast na kahawig ng isang dambuhalang alupihan na may napakaraming paa. Ngunit hindi iyon maituturing na tunay na laban. Ginawang punching bag ni Dilius ang dambuhalang halimaw. Bawat suntok niya ay nagpapasabog ng laman at baluti nito. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang general rank beast ay nadurog hanggang maging isang tambak ng putik. Tahimik na pinagmasdan ni Chi ang screen bago dahan-daang tumango. Hindi nga siya iyon. Bahagyang kumislap ang mga mata ng kanyang kasama habang nag-iisip. Kung ganoon, malamang na isa siya sa mga nagtataglay ng monarch level blood. Itinaas nito ang kamay at nagsimulang magbilang. Bukod kay Dilius, na walang dad ang pinakamalakas na bagong participant ngayong taon, may 3 pang halimaw na nagtataglay ng monarch level blood. Mariin niyang tiningnan si Chi. Malamang, isa sa 3 iyon ang nakaharap mo. Kaya kanya natalo ng napakabilis. May impormasyon ba tayo tungkol sa kanila? Mabilis na tanong ni Chi. Hindi niya maitago ang matinding interes sa kanyang boses. Paulit-ulit na bumalik sa kanyang isipan ang larawan ni Lu Sheng. Ang binatang iyon ay tila isang liwanag na kayang higaitan ang ningning ng buong kalawakan. Gamit lamang ang isang kamay, winasak nito ang barrier na binuo ng law power ni Chi. Hindi lamang iyon, nag-iwan pa ito ng malinaw na bitek sa battle blade na matagal nang itinuturing ni Chi na halos hindi masisira. Sa tuwing inaalala niya ang eksenang iyon, kusang nanlalamig ang kanyang likod. Kahit magkaroon siya ng pagkakataong labanan muli si Lu Sheng, at kahit alisin niya ang lahat ng kay-abangan at gamitin ang buong lakas mula sa simula, wala pa rin siyang kahit kaunting kumpiyansang mananalo. Sa katunayan, hindi niya alam kung makakaligtas ba siya sa kahit isang atake. Ang kapangyarihan ng law na ginamit ng kalaban ay napakalakas, napakadalisay, at halos walang katulad sa lahat ng nakita niya sa buong buhay niya. Hindi yun simpleng agwat sa lakas. Para iyong isang bangin na hindi kailanman matatawid. Sumama ka sa akin, sabi ng kanyang kaibigan habang minamarkahan ng iba pang projection screen sa kalangitan. Hanapin natin kung sino sa 3 monarch-level monsters ang nakaharap mo. Tahimik na tumango si Chi. Magkasabay nilang ibinaling ang kanilang tingin sa hindi mabilang na battle projection, ngunit sa kaibuturan ng puso ni Chi, may isang tanong na hindi niya maalis. Paano kung mali ang kanilang hinala? Paano kung ang misteryosong binatang iyon ay hindi isa sa 3 kilalang monarch-level genius? At paano kung may isang bagong halimaw na ngayon pa lamang nagsisimulang magpakita ng kanyang tunay na kapangyarihan?